Ang Kaasif na pangalan ay gamit lamang na pangalan dito sa lupa. Sa makatuwid ay wala talaga itong pangalan, kundi talim lang na espiritual na elemento na naiwan at nabuo sa digmaan ng mga anghel na naipaloob sa isang balaraw na tumilapon noon, gaya ng mga usal o dasal na naiwan dito sa ibabaw ng lupa, na siyang ginagamit ng mga manggagamot o mga tinatawag din nating mga antingero. Yun nga lang ay si Kaasif ay isang halimbawa ng nagsamateryal. Pero lahat ng bagay sa mundo ay may balanse, kaya't kung may kanan ay meron ding kaliwa. Kaya't may mga naiwan din ang mga ibang anghel na kabilang sa mga nalaglag na siyang ginagamit ng mga makakaliwa, na sa pagkakakilala natin dito ay mga mangkukulam, mambabarang at sari-sari pang mga nilalang o elemento na minsan ay nagbibigay ng karamdaman na hindi rin natin maipaliwanag. Yun ang mga ilang sinabi ng ina ni Atan sa kanya. Pagkatapos noon ay isinunod naman ni Aling Rosa kay Atan ang patungkol sa kanyang ama. Anak, ang totoo, si Kaasif ay hindi isang kanang kamay ng sultan, ayon sa kwento niya, kundi dati itong gamit ng isang ermitanyo na malapit lang sa isang sultan. At matalik yun na kaibigan ng pumanaw mong ama na si Ned. Ang yumaong ermitanyo na yun ay nakilala ng iyong ama noong mga panahong lumalaban sila ng palihim sa mga mananakop na banyaga. Sa paglipat-lipat nila ng lugar hanggang sa mapadpad sila sa kabundukan ng Apo. Pinalooban noon ng tatay mo ng isang ritual ng ermitanyo upang ang dugo nito ang kilalanin ng balaraw bilang panibagong paglilingkuran nito bago namatay ang ermitanyong yon. At dagdag pa ng ina ni Athan na ang balaraw ay walang eksaktong itsura dahil ang katauhan nito bilang isang engkantado ay isa lamang liwanag na korting tao. Kaya ang nakilalang Kaasif ni Atan na muka o tao ay ang mismong ermitanyong naging matalik na kaibigan ng kanyang ama nung araw. Ginaya iyon ng balaraw ang katauhan nito, sapagkat bago namatay ang ama ni Atan, sagaling din nito sa karunungang lihim at malalim na paniniwala, nagawa niyang utusan ang kanyang balaraw na bantayan ang kanyang mag-ina bago ito mamatay, at nagpanggap bilang isang tao. Sa makatuwid, mula nang namatay itong ama ni Athan ay matagal na silang pinagmamatyagan ni Talim o ni Kaasif upang sila ay tulungan. Sa maikling sabi, kasama nila ang isang engkantado sa mahaba ring panahon, at ang lugar kung saan nakatirik ang bahay at konting bukrin nito ay dating pagmamay-ari rin ni Ned, na tatay nga ni Athan. Sa pamilya niya ito na pumanaw na rin, kaya kina-Athan talaga ang lupang iyon. At sabi pa ng ina ni Athan na nung una ay hindi naman niya talaga alam na ganon, pero sinabi rin ito sa kanya ni Kaasif nang lumaon, at minabuti na lang muna nila noon na wag sabihin yon kay Athan upang walang maging masyadong isipin ang bata, hanggang sa tumungtong ito sa wastong edad na naiintindihan na niya ang mga bagay-bagay. Pero hindi naman pinipilit ng kanyang ina si Athan na kunin ang balaraw o ni Kaasif. Yun pa ang isang dahilan kung bakit hindi nila ito sinasabi nung una. Gusto nilang magkusa ang binata o pumili ng kanyang sariling kapalaran na hindi nauobliga sa pamana ng kanyang ama. Dahil din sa nananalaytay ang dugo nito kay Athan, si Ned, madali lang naman makukuha ni Athan ito sa pagpatak ng kanyang dugo dito kung gugustuhin niya. Pero kung ayaw niya, malaya siyang pumili ng tatahakin niyang buhay. Pero dahil na rin sa impluwensya ng balaraw o ni Kaasif,
Ginusto ni Atan na mapa sa kanya ang 13 talim ng balaraw. Natapos ang gabing yun ng pagpapaliwanag ni Aling Rosa sa kanyang anak. At dahil sa kabaitan ni Atan at lawak ng kanyang isipan, ay naiintindihan naman niya ang kanyang ina. At mula noon ay namuhay na silang muli ng normal at nagpatuloy sa panggagamot si Atan sa naiwang ligasiya ni Kaasif o ni Talim. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng isang pasyente si Atan na isa ring balong lalaki. Nakulam ito, pero dahil sa lalim na ng karunungan noon ni Atan ay nagawa niya itong nagamot ng madalian. Nanonood pa noon ang kanyang ina sa kanyang panggagamot at tumutulong na rin. Nag-a-assist kumbaga. At dahil nga doon, sa di inaasahang pagkakataon, nagustuhan ng lalaking yon si Aling Rosa, kaya naging madalas ang pagdalaw-dalaw nito sa gamutan ni Atan upang bisitahin si Aling Rosa. Hanggang sa di lumaon dahil sa kabaitan ni Hinaro, pangalan nung lalaki, ay nagsama na nga sila ni Aling Rosa. Batid ni Atan ang busilak ng kalooban ni Hinaro para sa kanyang ina, kaya't hindi na rin ito tumutol pa sa pag-iibigan ng kanyang ina at ni Hinaro. Kaya't sa pagsulong nga ng araw ay kasama na nila itong namuhay. Kasama na itong nagsasaka ni Atan, kaya't dito ay may stepfather na si Atan. Payak at saktong raos naman sa pang-araw-araw ang pamumuhay nila Atan noon. Hanggang sa isang araw, paglipas ng isang taon, nag-iisip noon si Atan sa tambak ng kanilang bukirin. Parang nakakaramdam na ito ng kakulangan sa buhay. Para bang nakakabagot na ang paulit-ulit na ginagawa nila ng pang-araw-araw. Binunot niya noon ang kanyang balaraw na nakasukbit sa ginawa nitong lalagyanan. At parang tanga noon si Atan na kinakausap iyon. Ano ba, Talim? Ganito na lang ba ang buhay ko? Hawak nga kita, pero parang wala namang nagbago. Ay, kailangan kong umasenso sa buhay. Si Inay kasi natagpuan na niya ang pangalawa niyang kaligayahan, si Tito Hinaro. Parang napag-iiwanan na ako ng panahon. Yung mga naging kaibigan ko nung bata, nasa ibang lugar na. Ako na lang atang natitira dito. May pangarap din naman ako, Talim, sa buhay. Bukod sa pagiging manggagamot, gusto kong mag-aral ng agrikultura sana. Pero paano? Wala namang kaming pera. Salita ni Atan sa kanyang balaraw. Hanggang sa tumingala sa langit si Atan. Alam ko na. Aalis ako. Pupunta akong Maynila para makipagsapalaran. Sa biglaang pagkakaisip nun ni Atan, bigla na lang itong tumakbo papauwi. At iniwan si Hinaro na nag-aararo. Tito! Iwan muna kita. May sasabihin lang ako kay nanay. Ay, anong nangyari sa binatang yon? Hey! Hey! Reaksyon na lamang ni Hinaro na malayo pa kay Atan noon, sabay bugaw ng kalabaw. Nang marating naman ni Atan ang bahay nila, sabik na sabik pa ito na sabihin sa kanyang ina ang mga plano nito. At sa mga huling sinabi nito, pupunta po ako ng Iligan sa lalong madaling panahon. At doon ay sasakay ako ng barko papuntang Maynila para makipagsapalaran, Nay. Ha? Anak? Sigurado ka ba? Iiwan mo na ako dito sa atin? Pagkabigla at malungkot na salita ng kanyang ina. Inay, huwag ka nang malungkot. Hindi naman ako mawawala.
Nangangarap lang naman ako para sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan ko na rin. Di ba ganun naman talaga? Sabi nga ni Guro dati na kailangan magsakripisyo para makamit ang mga bagay-bagay na nais mo sa buhay. Salita ni Atan. Tsaka nandito naman si Tito Hinaro na kasama nyo. Kaya panatag ang loob ko na iwanan kayo sa kanya. Babalik din naman ako, inay. Gusto ko lang may mapatunayan din sa buhay ko, syempre. Nalungkot na lamang ang ina noon ni Atan sa desisyon nito na lumayo. Pero wala na rin siyang magawa dahil sa may sarili nang ang isip ang kanyang anak. Alam niyang karapatan nito ang magdesisyon para sa kanyang sarili. Buwan pa ang lumipas at ang lahat ng natipon noon na pera ni Atan ay dala niya papuntang Iligan kasama ang kanyang 13 talim ng balaraw at iba pang gamit upang sumakay nga ng barko papuntang Maynila. Iilan pa lamang noon ang barkong malalaki na dumadaong dito ng mga panahong ito dahil ang lugar na to noon ay pinakasentro pa lamang ng kalakaran o palitan ng mga produkto na nanggagaling din sa mga iba't ibang probinsya. Kaya't kadalasan ay mga biyahero ng prutas, karne at pati tabako at mga sari-sari pang kagamitan. Madalang ang diretsyong magbibiyahe papuntang Maynila na barko noon. Kaya't nung ando doon na si Atan, ilang araw pa itong naghintay. Natutulog na lamang siya noon sa tabi-tabi ng pier. Dahil sa desidido ito na umalis, kinakausap nito ang iba't ibang nagbibiyahe ng barko kung sino ang magbibiyahe ng diretsyong Maynila. Pero wala, dahil halos lahat ng makausap noon ni Atan ay kadalasan sa mga karatig isla din lang ang biyahe ng mga yon. Hanggang sa isang umaga ay may nakausap siya na isang lalaki na kusang lumapit na sa kanya. To, ikaw ba yung naghahanap ng masasakyan papuntang Maynila? Tanong sa kanya nito na nooy nakaupo si Atan. Ako nga ho. Paano niyo po nalaman? Hindi na importante ito. Di ba ang mahalaga makabiyahe ka? Tanong nung lalaki. Syempre naman po. Tugon ni Atan. Mamayang gabi, magkita tayo sa parting yon ng pier. 12:00 in punto. Dadaong ang isang barko na papuntang Maynila. Magkano naman po ang babayaran pag sumakay po doon? Tanong ni Atan. Tsaka na natin pag-usapan yun to pag dumating na ang barko. Ano? 12:00, mamayang gabi. Aantayin kita. Wika ng lalaki sabay pagngisi nito at nakita pa ni Atan ang pagtingin-tingin nito ng pahapyaw sa kanyang balaraw na nooy nakasukbit sa lalagyanan nito sa kanyang bewang. Di naman na pinansin yun ni Atan dahil sa pagkasabik nito sa sinabi ng lalaki dahil sa wakas ay makakasakay na siya ng barko papuntang Maynila. Segundo, minuto, oras ang lumipas. Nang sumapit na nga ang 12:00 ng gabi, kanina pa nakaabang si Atan sa lugar na itinuro ng lalaki sa pier kanina. Hindi naman niya mahagilap noon ang lalaki na nakausap niya. Bagkos ay may mga nagsidatingan ding ilang tao. Babae, lalaki, at yung iba ay minor de edad pa. At sa pagkakarinig ni Atan sa pag-uusap ng mga yon, mukhang hinihintay din nila ang barkong sinasabi ng lalaki. Dahil sa Maynila. Sa Maynila raw ang tungo nila. Yon ang usapan ng mga yon. Sa paghihintay nga ni Atan at ng mga ilan-ilan na tao na kasama nito,
bigla na lang dumaong ang isang barko sa tabi ng pier. Napag-alaman ni Atan na yun na ang kanilang hinihintay dahil sa taas noon ay may sumisigaw sa kanila na isang lalaki na kumakaway-kaway pa ito nang maaninag ni Atan na mukaan niya yon at yun yung lalaki na nakausap niya kaninang umaga. Mga ilang sandali pa ang lumipas at nag-umpisa nang sumakay ang mga kasama ni Atan na naghintay din. Nakapila na rin siya noon sa pag-akyat sa barko. Ngunit bago nun makasampa sa barko, nakita ni Atan na sa unahan ng pila ay may parang nangungumpis kano ng gamit. Hindi maliwanag noon kay Atan kung ano ang kinukuha nito. Pero nang siya na ang pasampa sa barko, yung lalaki rin pala na nakausap niya yun. Bawal ang patalim dito sa barko. Ibigay mo muna yung sukbit mo. Kunin mo na lang pagbaba mo. Hindi naman na naimik nun si Atan at tinanggal ang pagkakatali sa kanyang bewang ng kaluban ng kanyang balaraw. Sa makatuwid ay ibinigay ni Atan ang balaraw nito upang makasampa rin lang sa barko. At nung nandun na nga si Atan, nagtataka lang ito dahil walang sinasabi ang mga tao doon patungkol sa pagbabayad ng biyaheng yun sa barko. Tsaka iniisip niya, saan nilagay yung kanyang balaraw? Parang kulang kasi ang pakiramdam ni Atan mula nung nakuha yun sa kanya, hanggang sa may isang tao na ang nagturo sa kanila ng kani-kanilang pahingaan o silid ng barkong iyon. Habang ginagawa nila yun, ay paalis na rin ang barko para sa kanilang biyahe. Maya-maya pa ay nasa maliit na silid si Atan ng barkong iyon. Ganon din ang kanyang mga kasama. Nilagay na ni Atan ang kanyang mga gamit sa tuktok ng kanyang higaan. Double deck kasi yun. Wala naman siyang kasama doon, kaya doon na lang niya inilagay ang kanyang mga gamit. Humiga na noon si Atan sa baba nito. Naiisip niya ang kanyang balaraw noon kung nasaan nga, hanggang sa papaidlip na sana ito. Bigla na lang umalog ang barko ng napakalakas na halos bumaliktad si Atan sa kanyang higaan. Parang bumangga iyon sa kung ano. Sunod noon ay ang pagkakarinig niya ng hiyawan sa labas. Dali-daling bumangon si Atan at binuksan ang kanyang silid. Nang makita niya ang ibang silid, ay bukas na rin ang mga ito at nagtatakbuhan na ang mga tao. Hindi pa alam ni Atan kung anong nangyayari, kaya tumakbo ito papaitaas ng barko. Nasa bandang ilalim kasi ang mga silid na binigay sa kanila. At nang marating ni Atan ang ibabaw ng barko, nakita niya ang nagsisitakbuhan niyang mga kasamang tao na hinahabol ng mga lumilipad na mga nilalang na parang sa paniki ang pakpak. At sa tingin ni Atan, mga aswang ang mga yon. Tapos, pagkakita niya sa harap ng barko, sa liwanag na binibigay ng bilog na buwan, isang isla, isang malawak na isla, at nakadaong na doon ang barko na parang nasadsad sila doon. At laking gimbal ni Atan dahil ang barko na kanina ay modernong tignan ng mga panahong yon ay naging isang parang makalumang kahoy na barko ng mga sinaunang banyaga. Anak na! Ang balaraw ko! Sigaw ni Atan, pero nang tatakbo na sana ito para hanapin ang kanyang balaraw. San ka pupunta? Hinahanap mo ba ang iyong balaraw? Isang nilalang ang sumalubong sa kanya na ang bunganga nito ay halos umabot sa tenga. Patulis din ang tenga nun at walang damit. At yung balat nun ay parang sunog
at nalalapnos, pati ang kanyang ulo, kaya walang buhok, at naglalaway na dumadaan sa matutulis nitong pangil. Ito ba? Ito ba ang hinahanap mo? To? Hawak ng nilalang ang kaluban ng kanyang balaraw, at nakasukbit nga doon ang balaraw ni Atan. Ibigay mo sa akin yan kung ayaw mong samain nilalang. At anong gagawin mo kung ayaw ko? Nararamdaman ko ang labis na kapangyarihan sa balaraw na to. Kaya akin na lang to. Alam ko na. Ito na lang ang gagamitin kong pampatay sa'yo. Pagkasalita nun nung aswang, hinawakan nito ang puluhan ng balaraw ni Atan. Ngunit, ang sakit! Agad na nabitawan nito ang balaraw bago pa man niya mahugot sa kaluban nito dahil sa parabang napaso ito at nasunog ang kamay niya sa pagkakahawak niya dito. Dali-dali namang pinulot yun ni Atan. Sira ulo ka ba? Walang makakahawak nito na galing sa kadiliman. Pagkasalita nun ni Atan sa nilalang, ibinaon agad nito sa lalamunan ng nilalang ang kanyang 13 talim ng balaraw. Nang nabawian ito ng buhay, mabilis na naging abo ang nilalang na parang katulad ng mga alikabok ng barkong iyon. Pagkatapos ay lumingon ito sa mga kasamahan niya sa barko na hinahabol ng mga lumilipad na nilalang at ng mga lakad na aswang, at dali-daling sumaklolo si Atan sa mga ito. Tumatalon na ang ibang kaparehas ni Atan na tao sa barkong iyon sa sobrang pagkatakot at gimbal sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Sobrang panik na ng mga ito, kumbaga. Nakita pa ni Atan noon ang pagtalon ng isang babae mula sa barko kahit na napakataas nito. Pero nasawi rin ang babaeng yun dahil pagtalon niya ay may saktong isang lipad na aswang ang dumagit doon. Dahil sa napakaraming kaganapan noon sa ibabaw ng barko, halos hindi na alam ni Atan kung sino ang uunahin niyang tulungan. Kasi sa pagsaklolo sana nito sa mga ibang tao, ay may mga sumasalubong din sa kanya na aswang na lakad, na katulad nung humawak ng kanyang balaraw kanina. Hindi pa alam noon ni Atan kung saan ba nanggaling ang barko na yon. Basta ang naiintindihan niya sa kasalukuyang nagaganap, parang ang barko na kanyang nasakyan ay galing sa nakaraan dahil sa sobrang kalumaan na ng itsura nito at pinamumugaran ng sari-saring elemento at mga aswang na nabuhay sa barkong iyon. Patuloy sa pakikipaglaban noon si Atan sa mga sumasalubong sa kanya upang sumaklolo gamit ang 13 talim ng balaraw. Sa bawat matatamaan ng balaraw ay nagiging alikabok na lamang ang mga to ng barkong iyon. At dun lang napansin ni Atan na habang ginagamit niya ang 13 talim ay nagbabaga ang mga nakaukit na pangalan ng mga anghel dito, pati ang 5 ngalan ng Diyos. Kaya't bago maging alikabok o abo ang nasasaksak ni Atan, ay umuusok pa ang tinatamaan nito sa kahit anong parte ng katawan ng mga aswang na kanyang nakakaharap. Doon din napansin ni Atan na kahit konting sugat lang ang maibigay niya sa mga nakakaharap niyang aswang, ay nagiging dahilan na ito ng kanilang pagkagunaw. Para bang ang mga aswang na yun kasi ay galing sa nakaraan na nagsamateryal o nabuhay sa kasalukuyan.
Sige sa pakikipaglaban si Atan. Hanggang sa nakita niya ang isang bata na umiiyak na malapit ng dagitin ng lipad na aswang. Dali-daling tumakbo si Atan upang ampatin ang pagdagit sa bata. Pero nang matansya ni Atan na mahuhuli siya sa mabilis na pagbulusok ng aswang na lipad, pabagalin natin ang sitwasyon sa ating mga imahinasyon dahil mga segundo lang ang pagitan ng mga pangyayaring ito. Dali-daling nag-usal si Atan upang tawagin si Kartel na umanib sa kanyang katawan upang madoble o matriple ang bilis niya sa paggalaw. Atan, salita ni Kartel mula sa kawalan at dun nga ay umanib ito sa kanya. Naging triple ang bilis ni Atan sa pagtakbo. Malapit nang madagit no ng bata. Kaya tumalon na si Atan at pagtalon niya mula sa ere. Sa pagbulusok naman ng lipad na aswang, sinalpok ni Atan ang aswang na yon ng papasalubong. Medyo natabig pa yung bata at nadapa sa pagsasalpukan nila sa ere nung aswang. Doon ay gumulong sila. Pero nakayata ng mutya ng karunungan o ng unggoy. Kaya bago pa man sila tumigil sa paggulong, naging abo na agad ang aswang na yun dahil binaunan niya agad ito ng kanyang balaraw sa pagsasalpukan nila. Sa pagtigil ng paggulong ni Atan, umiiyak pa rin ito at bumabangon. Agad na bumangon din si Atan dahil naisip niya na kahit yung bata na lang ang mailigtas niya kasi wala nang pag-asa sa iba niyang mga kasama na tao sa barko. Unti-unti nang dinadagit at kinakain ng mga aswang na lipad ang mga yon. Wala nang sali-salita pa. Kinuha ni Atan ang bata at binitbit sa kanyang braso na nakaipit sa tagiliran nito. Kahit na panay ang pag-iyak ng bata noon at alam ni Atan na medyo nasasaktan yung bata sa paraan ng pagkakabitbit nito, mas mabuti na yon kaysa mamatay ang bata sa barkong iyon. Naisip pa ni Atan noon na balikan ang kanyang pera sa pinanggalingan niyang silid. Kasi kahit yun na lang ang matira sa kanya, wag na yung mga gamit. Para sa pangarap niya kasi yun na tinipon niya eh. Pero nang akmang pupunta na sana si Atan doon, bit-bit ang bata. Nakita niya ang paglabas ng marami pang aswang na lakad sa daraanan nito papunta doon. Lintik talaga. Kung minamalas ka nga naman oh. Sa winika niya na yun, napaatras na lang si Atan dahil wala siyang pag-asang makapasok doon. At sa pag-atras pa ni Atan, nakita na naman niya sa kanyang likod ang marami pang aswang na pasugod na sa kanya. Sa pagkakataong yon ay wala nang pagpipilian si Atan kundi lumaban hanggang kamatayan. Pero papano? Bit-bit niya pa rin yung bata. Nang biglang may isang sumugod na sa kanya na isang aswang na lakad. Pero sinalubong naman agad yun ng tarak ng kanyang balaraw. Dahilan upang maging abo agad iyon. At nang masaksihan yun ng ibang aswang, natigilan ang karamihan. Dumahan-dahan sa paglalakad ang mga yun patungo kay Atan at sa bata. Dahil nga nakapalibot na ang lahat ng mga aswang sa kanila noon nang nagsalita ang isang aswang. Ikaw ang sinasabi nilang may hawak ng maalamat na balaraw. Ano naman sa'yo, Diablo? Akala ko yung balaraw lang ang may tulis. Pati rin pala ang tabil ng dila mo. Pero hindi bale. Mamamatay ka na dito. Kasama ang maalamat mong balaraw at ng patang yan. Ang dami mo pang sinasabi. Bakit di nyo gawin kung kaya nyo?
Lingid sa kaalaman naman ng mga ito na kinakausap na ni Atan ang gabay nito na si Kartel dahil planong ibaba ni Atan ang bata para makalaban ito ng parehas sa nakapalibot na aswang sa kanila. Kartel, kaya mo bang protektahan ang bata habang nasa laban ako? Alanganin kasi ako pag bitbit ko to habang nakikipaglaban. Salita ni Atan sa kanyang isipan. Walang problema. Ibaba mo ang bata at proprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Babalutin ko siya ng liwanag ng pangontra sa mga yan. Pero nangangahulugan yon na hindi na rin kita matutulungan sa pisikal mong pakikipaglaban. Tugon ni Kartel kay Atan. Walang problema, Kartel. Kasama ko naman si Talim. Pagkasalita nun ni Atan sa kanyang isipan, ibinaba niya ang bata na nooy tumahan naman na sa pag-iyak. Pagkababa ni Atan sa bata, bigla na lang may bumalot dito na liwanag o isang bakod na parang pananggalang. Pero tandaan mo, Atan, nasa iyo pa rin ang mutya, kaya malakas pa rin ang pisikal na aspeto mo at talas ng pag-iisip. Naiintindihan ko, Kartel. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Tagapagmana, nagdidiliryo ka na ba? Dahil sa takot sa kamatayan, kayo na lang ng batang yan ang natitira sa barko namin. Wika ulit ng aswang habang dahan-dahan pa rin na humahakbang ito papalapit kay Atan, kasama ang iba pa. Huwag mo nga akong baliktarin. Kayo ang natatakot. Dahil kung talagang kaya nyo, kanina pa kayo sumugod. At alam ko kung bakit hindi nyo ginagawa yon. Dahil sa takot kayong madampian ng talim ng aking balaraw. Sa sinabing yun ni Atan, biglang umangil ang mga aswang na parang naggalit ng todo. Bata, dyan ka lang. Huwag kang kikilos. Naiintindihan mo ba ako? Huwag kang magalala. Protektado ka ng aking gabay, kaya hindi ka magagalaw ng mga yan. Tumangu-tangu lang naman ang bata kahit na nakatalikod lang sa kanya noon si Atan habang nagsasalita. Pagkatapos nun, itinaas ni Atan ang kanyang balaraw sa tapat ng kanyang muka at bulong niya dito ng, Talim, huwag mo kong iiwan. Sa sinambit na yon ni Atan, nagbagang muli ang mga nakaukit na letra sa balaraw. Sabay si Atan na ang unang umatake sa mga aswang. At dito nagsimula ang labanan ng maraming aswang kontra kay Atan na kasama ang 13 talim ng balaraw. Sa bawat galaw ni Atan ay siyang pagdaan ng talim ng kanyang balaraw sa katawan ng mga aswang na agaran naman na nagiging abo. Walang dugong tumatalsik sa mga aswang, kundi ang pagkamatay lang ng biglaan at pagiging abo o alikabok ng mga ito. Nanatiling nakapustura si Atan at sa bawat paggalaw nito ay pagbaon ng kanyang balaraw sa mga aswang. Pero hindi sumasapat ang mga napapatay nito upang maubos ang mga yon at may mga natatamo na ring sugat si Atan noon. Sige, tagapagmana. Lumaban ka. Masasaan ba? At mapapagod din ang katawan mong lupa. At dun ka namin papatayin. Wika ng isang aswang kay Atan habang nakikipaglaban pa ito. Tumagal ang labanan na yun at nang lumaon ay pagod na noon si Atan. Gaya ng sinabi ng aswang, naupod na ang naturalesa ni Atan. At halos mawalan na ng malay ito sa sobrang pagod sa pakikipaglaban.
Pero pinipilit pa rin ni Atan na wag matumba at makipaglaban hanggang sa biglang bumagsak ang katawan ni Atan sa gitna ng mga aswang at sa labanan. Ngayon, amin ka na tagapagmana. Salita nung aswang. Nang dadamputin na ng mga aswang noon si Atan na nooy sugatan pa. Samantalang ang bata noon ay protektado pa rin ni Kartel. Wala na. Dito na ata magwawakas ang buhay ni Atan. Kasama ang 13 talim ng balaraw. Nang bigla na lang may tumamang liwanag sa barko mula sa kawalan. Ha? Ano? Ang araw? Ba't ngayon pa? Salita ng mga aswang kasabay ng pagsikat na ng araw. Dahang-dahang naging abo ang lahat ng mga aswang, pati ang barko, sa paglabas ng haring araw. Umaga na pala. Sa paghampas ng alon sa dalampasigan, nandoon sa gilid si Atan na nakahandusay at walang malay. Ilang sandali ang lumipas, nagkaroon ng malay si Atan at nang maimulat niya ang kanyang mata, malabo pa ang kanyang paningin noon. Pero parang naaaninag niya ang isang bata sa ulunan nito. Nung lumiwanag na ang paningin niya, nakita niyang hawak ng bata ang kanyang balaraw at sinabi ni Atan, Bata, humingi ka ng tulong. Humingi ka ng tulong. Nakita pa ni Atan ang pagtango ng bata, tapos ay nawalan na ulit ito ng malay. Sa mga nakalipas na sandali, patuloy ang paghampas ng alon habang si Atan ay wala pa ring malay sa dalampasigan. Nakahandusay ito sa buhanginan. At nawala na rin yung bata na kanina ay kasama niya. Oras ang lumipas nang Napahado ba to, bata? salita ng isang lalaki. At may kasama pa itong isang lalaki na kausap din yung bata. Tango at ngiwi lang ang sagot ng bata sa kanila. Halika, Joe. Pagtulungan natin to. Buhay pa ba to? Wika ulit ng lalaki, sabay buhat nila sa katawan ni Atan na walang malay. At napagtanto naman nila na humihinga pa si Atan. Dali-dali nila yon inilayo sa pangpang at sumunod lang naman yung bata sa mga ito. Tunog ni Atan nang nakita na lang ni Atan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang papag at nakita niya ang buo niyang katawan na puro benda ng telang puti at may mga nakapalaman na mga dahon na herbal. Iho, huwag ka munang gumalaw. Sa dami ng natamo mong sugat, tiyak na sobrang panghihina mo pa. Asan po ako? Yung bata. Yung balaraw ko. Asan ho? Tanong ni Atan ng sunod-sunod sa lalaki. Tapos ay may sumagot na isa na namang lalaki. Huwag kang mag-alala, iho. Yung bata, andito oh. Nasa tabi ng lalaki ang bata, yung nagsalita. Yung balaro naman, ayan oh. Nakita naman ni Atan na nakasukbit sa dingding ang balaraw nito. Tagasan ka ba, iho? Ang lalim ng mga natamo mong sugat. Anong nangyari sa'yo? Itong bata ay hindi naman nagsasalita pag tinatanong namin.
Tango at ngiwi lang ang alam niyang gawin. Pasensya na ho. Taga-Hilagang Cotabato po ako. Ano? Cotabato? Aba, paano ka napadpad dito, iho? Ang layo mo. Gulat na sagot nung lalaki. Nasan po ba kami, Ginoo? Ay, nandito ka sa Mindoro. Ano ho? Mindoro? Gulat na reaksyon naman ni Atan. Ganun po ba? Pasensya na po sa abala. Aalis na rin po kami pag gumanda ang pakiramdam ko. Salita ni Atan. Ngunit naisip ni Atan na paano sila aalis sa lugar na yun. Wala siyang gagastusin. Kasi maski 5 duling, wala man lang siyang nakuha sa ipon niya. Niwala nga siyang gamit dahil kasabay ng paglaho ng barko at ng mga aswang ay kasama na ang gamit niya, pati ang pera niya. Tapos mukhang pipi pa ata yung bata na kasama nito. Habang naiisip yon ni Atan, ay nagpasalamat na lang ito sa 2 lalaki. Basta, pag lumakas po ako ng konti, aalis na rin po kami ng bata. At salamat na rin po sa pagtulong o panggagamot nyo sa akin. Salita ni Atan. Nako, iho. Huwag kami ang pasalamatan mo. Ang anak ko ang gumamot sa'yo. Pinilit na umupo nun ni Atan sa kanyang higaan upang makausap niya ng maayos ang mga yon. Oh, dahan-dahan kayo. Ano nga pang pangalan mo? Tanong nung lalaki. At pagkaupo naman ni Atan sa kanyang higaan. Nathaniel po. Nathaniel po ang buo kong pangalan. Pero tawagin niyo na lang po akong Atan. Palayaw ko ho. Atan. Alam mo, Atan, yung anak ko, may nasabi sa akin na hindi raw galing sa normal na mga nilalang ang mga sugat na natamo mo. Parang galing daw ito sa mga nilalang sa ibang dimensyon. Huwag ka nang magkaila, iho. Ano bang nangyari? Ako nga pala si Arnel. Huwag kang mag-alala, iho. Naniniwala naman ako sa mga ganyang bagay dahil kami mismo ng aking anak na antingero ay may karanasan sa ganyan. Antingero ho ang anak nyo? Tanong ni Atan. Abay, oo. Sa katunayan, siya nga yung gumamot sa'yo. Siguro malakas pong lalaki ang anak nyo. Dahil isa siyang antingero. Hindi. Hindi lalaki ang anak ko, Atan. Isa siyang babaeng matapang. Sa pagsasalita ng nagpakilalang Mang Arnel, bigla namang may umakyat sa kubo na yon sa pintuan nila. Andito ka na pala, anak. Sakto. Gising ng pasyente mo. Atan, ang anak ko, si Hazel. Sa pag-akyat ni Hazel sa hagdanan ng kanilang bahay, ay siya namang pagpapakilala ng kanyang ama kay Atan, na siyang nabanggit nga nito na pasyente niya mismo. Pero bago makasampa si Hazel sa sahig na kawayan ng kanilang bahay, bumulong ang mismong gabay nito na diwata sa kanyang isipan. Hazel, mag-iingat ka sa binatang iyan sapagkat hawak niya o nakatali sa kanyang dugo ang isang patalim o balaraw na kayang lipulin maski ang mga kagaya kong diwata, sapagkat gamit ito ng mga anghel sa digmaan nila noon ang balaraw na nahawakan mo kanina, yung nakasukbit sa dingding. Sa sinabing yun ni Kapambulod kay Hazel, parang nag-iba ang tingin niya agad noon kay Atan. Iba ata yung pagkakaintindi niya sa sinabi ni Kapambulod. Agad na pinutol ni Hazel sa kanyang isipan ang pag-uusap nila ng diwata. Dahil nga sa pagpapakilala rin sa kanya ng kanyang ama kay Atan. Dahil doon, nang pagsampa ni Hazel sa sahig ng kanilang bahay, hindi na ito umimik.
Tapos, hindi pinansin ang kanyang amang si Arnel na nagwiwika. Tapos ay diretso nitong kinuha ang balaraw na nakasukbit sa dingding ng kanilang bahay. Aba, anak, teka. Bakit ka... Salita ni Mang Arnel na paputol-putol pa at napatigil pa ito dahil sa parang di sila pinansin ni Hazel. O kahit bumati man lang ng konti para dun sa binata na siya nga rin ang gumamot dahil siguro sa narinig niya kay kapwang bulod. Biglang lumabas na agad si Hazel pagkatapos niyang kunin ang balaraw ni Athan. Balaraw ko ho yun ah. Saan niya po ilalagay yun? Aba ewan ko iho. Bukod sa matapang hubang anak nyo, Mang Arnel, suplada rin po ba yun? Tanong ni Athan na lito sa bilis ng ginawa ni Hazel. Hindi. Mabait ang anak kong yon. Sandali Athan ha. Kakausapin ko. Ngayon lang nagsuplada yan eh. Baka may regla. Salita ni Mang Arnel sabay pagkamot-kamot ng ulo nito. Lumabas si Mang Arnel upang sundan si Hazel. At doon ay narinig pa ni Athan ang pag-uusap ng mag-ama sa labas. Kasama yung isang lalaki na halos kaidaran din ni Mang Arnel. Ano ka ba anak? Hindi naman ganyan ang turo namin sa'yo ng iyong yumaong inay sa pagharap sa mga bisita, At dapat nga medyo bumihis ka naman. O kaya nagbarot saya ka man lang. Binalot mo ng konti ang sarili mo. Diba binilin kita? Hindi yung nakapuruntong ka lang. Tsaka bakit di mo man lang binati yung tao? Kahit magandang hapon po aso. Kung animal ang tingin mo sa amin sa loob. Kahit ganun man lang. Pinakilala pa man din kita ng maayos sa binata. Rumason naman si Hazel sa pagwiwika ng kanyang ama. Tay, hindi po yan bisita. Ni hindi nga natin alam kung anong klaseng tao yan. Sa pagsasagutan ng mag-ama sa labas, namumula na lang si Athan sa hiya at ng kasama nitong lalaki na medyo matanda. Sa naririnig nila na diskusyon ng mag-ama na halos nag-aaway na. Sabay bulong pa ng lalaki kay Athan lang. Pasensya ka na iho. Ganyan talaga yung anak ni Arnel. May pagkatomboy ganun ho ba manong? Salita ni Athan. Alam mo, mula kasi nung namatay ang kanyang inay at mga kapatid nito, dahil sa mga aswang, naging matapang na yan. Para na rin siguro sa kanilang mag-ama. Salita nung kalalaking tao na parang nagchichismis pa kay Athan. Ganun ho ba? Sagot ng maikli ni Athan. Grabe naman pala yung nangyari. Dagdag pa nito. Oo iho. At baka nga may regla, kaya ganyan. Tsaka ngayon lang yan nakakita ng lalaki na kasing-kisig mo iho. At medyo matipuno ang katawan. Ganyan naman talagang mga babae. Di ba iho? Di ko po alam. Aba, bakit iho? Di ka pa ba nagkakanobya? Hindi pa po manong. Ay ganun ba? Sakto. Salita nung lalaki na medyo papigil-pigil pa ng tawa. Na para bang may mga ibig sabihin ang mga ngiti at tawa nito. Di na lang din umimik pa noon si Athan. Dahil sa hindi niya maintindihan yung matanda kung anong ibig sabihin niya sa huling sinabi nito na sakto. Maya-maya pa, bumalik na ang mag-amang si Hazel at Arnel mula sa labas. Paano iho? Sensya ka na. Eto ang anak ko, si Hazel. Siya ang gumamot sa'yo. Magandang hapon at salamat sa'yo, Hazel. Bati ni Athan. Di pa naimik nun si Hazel. Hazel, anak! Nag-uusap na tayo. Binati ka ng binata
Nung ginamot mo, hindi ka nahihiyang hawak-hawakan ng katawan niya. Ngayon, kinakausap ka niya di ka magsalita. Tay naman ang dami niyo namang sinabi. Salita ni Hazel, sabay bati na rin nito kay Atan. Magandang hapon din. Mga 1 linggo lang siguro, Ginoo. Magaling ka na. At makakaalis ka na rin dito. Ano? Psst! Nagpapalakas pa lang yang tao, Hazel. Pinapalayas mo na ata. Hindi naman, Itay. Sinasabi ko lang yung paggaling nito. Bahala ka na nga dyan. Paano? Aalis na kami. At pupunta kami ng Manong Jumo kay Don Pordeng. May pagpupulong kasi kami doon na nakikisaka sa mga lupain niya. Ha? Itay, hapon na Iiwan niyo kami dito? Ano naman anak? Mukhang mabait naman tong si Atan. Tsaka nandyan naman yung bata kasama nyo. Sige, aalis na kami. Nahuli na kami doon. Baka mapagalitan kami ni Don Pordeng. Pero tay, Ihirit pa sana ng salita si Hazel, ngunit nag-aapura ng umalis ang kanyang ama at ni Manong Jo. Paano? Iyo, alis na kami. Sakto. Paalam na rin nito. Doon nga ay naiwan itong si Hazel, Atan at yung babi. Pagkaalis nung ama ni Hazel at ng kasama nito, katahimikan ang bumalot sa kubo. At parang tuod lang si Hazel na nakatayo sa harap noon ni Atan. Parang nagkakahiyaan itong binata at dalaga. Nang biglang nabasag ang katahimikan tumunog ng malakas yung tiyan ng bata. Ha? Bata, gutom ka na ata. Pasensya ka na. Kagagaling ko lang ng merkado. Bumili ng mauulam natin. Iyon. Yun nga palang gagawin ko. Magluluto na ako. Salita ni Hazel na parang natataranta sa pagkilos nito. At nakayukulang ito at di makatitig kay Atan. Binibini. Yung balaro ko. Saan mo nilagay? Huwag kang mag-alala. Inilagay ko yun sa imbakan namin ng palay. Doon Kunin mo na lang pag alis na kayo ng kasama mong bata. Gusto ko lang manigurado. Hindi naman kasi kita lubusang kilala. Salita ni Hazel na medyo may pagkasuplada. Hindi na naimik nun si Atan at nagtitigan na lamang sila nung bata. Tapos ay ngumiti yung bata na parang natutuwa sa usapan nung dalawa. At dun nga ay tumungo na si Hazel sa labas. Dahil nandun ang lutuan nila, nakahoy ang gamit. Sa pananatili ni Atan at ng bata sa bahay nila Hazel, tahimik at parang nagkakailangan pa itong dalawa. At dahil nga sa marunong din manggamot itong si Atan, ay siya na rin lang ang umasikaso sa kanyang sarili nung medyo lumakas na ito. 5 araw. 5 araw ang lumipas nang medyo lumakas na si Atan. Maagang maaga noon ng umaga. Nang makita niyang nagbubuhat si Hazel ng panggatong na inilalapit niya ito sa kanilang lutuan na may silong ng pinagtagpi-tagping mga yero. Nakatalikod noon si Hazel. At nung pinagmamasdan ito ni Atan na hindi naman pansin pa ni Hazel, doon ay napagtanto ni Atan na ang ganda pala ng hubog ng katawan ni Hazel. Talagang kita mo yung korte ng bewang nito habang nakatalikod. Tapos ay bilugan yung mga balakang niya. Di nga namalayan ni Atan na napatutok na pala ito sa pagtitig doon. Para bang nahuhumaling siya doon. Hanggang sa minuto ang pagtitig ni Atan sa hubog ng katawan ni Hazel. Di na niya namalayan na lumingon si Hazel sa kanya. Gising ka na pala, Ginoo. Salita ni Hazel. Oo. Tutulungan na kita sa gawain mo dyan. Palusot na lang ni Atan para di masyadong mapansin
ang pagkakatitig niya sa katawan ni Hazel. Kaya mo na ba, Ginoo? Wag na. Para pag gumaling ka na, makaalis na kayo nung bata. Gising na ba yon? Salita ni Hazel sabay tanong nito. Ayun. Tulog pa yung bata. Basta, tutulungan na kita dyan. Dali-dali na noong lumapit si Ethan sa mga kahoy na nakatambak sa gilid na pinagkukunan ni Hazel at hindi na ito nagsalita pa. Basta bumuhat na lang ito ng ilan sa mga kahoy at tinulungan na nga si Hazel. Parang lumambot naman si Hazel sa ginawang pagtulong ni Ethan sa kanya. Kaya maya-maya pa, nagtanong na si Hazel sa kanya. Antingero ka rin ba? Tanong agad nito kay Ethan. Hindi. Hindi ko alam eh. Pero marunong din naman akong manggamot. Konti-konti lang. Salita ni Ethan. Ganun ba? Mukhang napakahiwaga ng balaraw na hawak mo. At nakikita ko rin ang aura mo bilang antingero o manggagamot nga. At batid ko pang meron kang kasamang gabay. Sabi ni Itay, galing ka raw ng Hilagang Cotabato? Paano ba kayo napadpad dito sa Puerto Galera? Buti na lang nakita kayo ng aking ama, Ginoo. Mahabang istorya, Hazel eh. Pero yung batang yan ay nakilala ko lang sa isang barko na siyang sinakyan namin bago ako napadpad dito. Ha? Bakit sugatan ka? At sa dalampasigan ka nakita ni Itay na walang malay. Tsaka wala naman daw nakitang barko si na Itay doon nung nakita ka. Buti nga nakita nila yung bata. Alam mo ba na naglalakad daw ang batang yan nang papunta si na Itay sa bahay nila Manong Jo, sakay ng kariton. Nagawang pansin nila sa bata dahil nga mag-isa itong naglalakad. Tapos may hawak pang patalim, yung balaraw mo. Kaya nung matapat si na Itay sa kanya papasalubong, tumigil sila. At nung kausapin nila yung bata, puro lang turo ang ginagawa nito sa direksyon ng dagat. Buti na lang naintindihan nila yung bata kahit puro ngiwi at tangulang ang sagot nito sa kanila. Hanggang sa nakita ka na nga nila Itay. Kwento ni Hazel sa kung papaano nakaabot doon sa paanan ng bundok masilong si Ethan at nung bata. Doon kasi nakatira si Hazel. Ganun ba? Laking pasasalamat ko nga talaga sa tatay mo at kay Manong Jo. At lalong-lalo na sa'yo, Hazel. Siguro patay na ako ngayon kung wala kayo. At siguro naman maniniwala ka sa ikukwento ko sa'yo. Natunay na nangyari sa amin nung bata. Ang totoo, sa Maynila sana ang tungo ko. Pero laking pagkakamali ko rin. Dahil sa sobrang paghahangad ko na makaabot agad sa Maynila, hindi ko nasuri kung anong klaseng barko ang nasakyan ko. Kasama ng batang yan at ng pamilya niya. Maayos naman nung una eh. Kaso din nagtagal ang biyahe, lumabas ang tunay na hiwaga ng barko. Pinamumugaran pala yun ng aswang at sari-saring elemento. At sa kanila ang barkong iyon. Sa maniwala ka't hindi, Hazel, ngayon lang ako nakakita ng kakilakilabot na ganung lugar o barko. Pati yung mga nilalang na nabubuhay doon. Parang galing yun sa nakaraan at dumaan sa isang portal. Yung itsura ng barko ay napakaluma na kasi. At dahil nga sa pag-atake ng mga aswang sa katulad kong tao sa barkong yon, sa huli, kami na lang ang natira ng batang yan. Kaya't nakipaglaban ako sa mga aswang, Hazel, para iligtas ang bata at ang aking sarili. Pero ang totoo, ang alam ko, mamamatay na rin kami ng gabing iyon. Dahil hindi na kinaya ng katawan ko ang sobrang pagod sa pagkikipaglaban sa dami ng aswang na nakaharap ko.
pagpapaliwanag ni Atan sa nangyari sa kanila. At sa kwento ni Atan, tumayo ang mga buhok sa braso ni Hazel. Kinilabutan ito dahil nga ganun pala kahirap ang pinagdaanan ng binata na kaharap niya. Nakakapangilabot. Marami ba talaga yung nakalaban mong aswang, Atan? Unang bigkas ni Hazel sa pangalan ni Atan mula nung unang nagkita sila. Sa tansya ko, nasa 100 o higit pa doon ang aswang na lakad ang nakaharap ko. Iba pa yung aswang na mga lipad. Tumagal nga yung labanan namin dahil hindi ko sila maubos-ubos hanggang sa natumba na lang ako at yun na yung huling naaalala ko. Pagtuloy ng kwento ni Atan, gimbal at paghanga na ang naramdaman ni Hazel sa pagpapatuloy ng kwento ni Atan sa kanya. Sa isip lang ni Hazel na napakatibay pala ng loob ng binatang kaharap niya at napakatapang. Wala kasi yun sa itsura ni Atan. Kasi kung totoo ang kwento sa kanya ni Atan, ibig sabihin ay malalim din ang karunungan nito sa karunungang lihim. Sa pagtingin noon ni Hazel sa mga mata ni Atan habang nagkukwento, parang labis na ang paghangang nararamdaman nito kay Atan. Napaisip siya tuloy na baka mali yung pagkakaintindi niya sa ibinulong sa kanya ni Kapwang Bulod. Nagpatuloy naman sa pagkukwento si Atan habang tahimik si Hazel na tinitignan siya. Tapos Hazel, pagmulat ko, bago ako nawalan ng malay ulit, nasa dalampasigan na pala kami ng Puerto Galera nung bata. Hindi ko na rin alam kung yung gabay ko o yung si Talim ang nagligtas sa amin nung bata na maiyahon kami sa dagat. At di ko rin alam kung may kamag-anak pa yung batang yan. Kasi namatay na rin siguro ang kanyang mga magulang dun sa barko. Ganun ba, Atan? Kawawa naman pala ang bata. Sino naman yung tinatawag mong Talim? Tanong ni Hazel. Yung balaraw ko. Yung kinuha mo. Talim ang pangalan niya. Ay, pati ang balaraw mo pala ay may pangalan din? Oo. Kung di mo kasi na itatanong, marami kaming pinagsamahan niya ni Guro o ni Talim. Wika ni Atan. Ha? Guro? Talim? Tao ba yung balaraw? Hindi naman siya tao. Isa siyang inkantado na nagsatao. Basta Hazel, komplikado kasi ang pagkakalilok ng balaraw na yan. Mahirap ipaliwanag. Aabutin na tayo ng tanghali dito pag kwento ko pa sa'yo. Paliwanag ni Atan. Ay, ganun ba? Sige. At magluluto na rin ako ng agahan natin. Saglit lang ha. Antayin mo ko dyan. Sa pagwiwika nun ni Hazel, tumalikod agad ito at umalis sa harapan ni Atan. Hindi naman umalis si Atan sa kinatatayuan niya noon at palingalinga lang ito sa paligid. Dahil sa tinitignan niya ang kapaligiran, napaka-presko kasi ng lugar ni Hazel. Maya-maya pa ay bumalik na si Hazel. Atan? Eto nang balaraw mo oh. Ibabalik mo na sa akin? Diba, sabi mo pag aalis na kami, tsaka ako kukunin? Ibig sabihin ba niyan, aalis na kami? Tanong ni Atan. Ay hindi. Binabalik ko lang. Pero di ibig sabihin nun na pinapaalis ko na kayo. Balaraw mo ito, diba? Atan? Tsaka malalim palang pinagsamahan nyo niyan. Gaya ng sinabi mo. Pasensya ka na at kinuha ko yan sa'yo. Walang problema. Walang problema doon. Sa pag-abot naman ni Hazel sa balaraw, nakahawak naman ito sa puluhan noon. Sa pag-aapura naman ni Atan,
na kunin iyon na parang nagkakahiyaan kasi itong dalawa. Di niya alam kung saan siya hahawak, kung doon sa mismong balaraw o sa puluhan. Hanggang sa segundo, nahawakan na ni Ethan ang puluhan ng kanyang balaraw, pati ang kamay ni Hazel. Namula ang mga pisngi ni Hazel. Naramdaman naman ni Ethan na malamig yung mga kamay nito, yung parang nininervyos na di mo alam. Ganon. Dali-dali naman na tinanggal ni Hazel ang kamay nito sa puluhan ng balaraw. Parang nakapaloob na yon sa mga palad ni Ethan. Hindi nga lang mahigpit yung pagkakahawak. Sa pagpitik ng kamay ni Hazel para bumitaw, nalaglag tuloy yung balaraw sa gitna nilang dalawa. Dali-dali naman nilang pinulot ito at sabay pa sila. Dahilan naman upang sila ay nagkauntugan. Aray! Aray! Ako nang pupulot! Agad na salita ni Ethan pagkatapos nilang maguntugan. Nang paglingon naman ni Hazel sa pintuan ng kanilang bahay, halos nasa tapat kasi sila noon ng pintuan. Nakita ni Hazel na nakatayo sa bukana noon yung bata. Tapos ay nakangiti ito sa kanilang dalawa ni Ethan sa mga pinaggagawa nila, na para bang naiintindihan ng bata yung nangyayari. Natapos ang usapan at pangyayaring yun sa dalawa ng umaga, na may ngiti sa labi ng dalaga at sa binata, pati yung bata. Mula nga ng mga sandaling yun ay naging magaan na ang pakikitungo ni Hazel kay Ethan. Kinakausap pa nila ang bata noon ng araw din na yon. Dahil sa ilang araw na nilang kasama ito ay di pa nila alam ang pangalan niya. At dahil nga sa pipi ang bata, bigla itong kumuha ng maliit na kahoy at isinulat nito sa lupa ang mga letrang D-E-N D-E-N. Denden. Denden ang pangalan ng bata. Dahil sa pagtango nito kay Ethan nung binasa niya yon. Lumipas ang 2 araw at tuluyan nang gumaling si Ethan. Dahil lingid sa kaalaman nila na ginamit ni Ethan ang kanyang balaraw upang pagalingin siya nito. Nakita pa ni Denden sa kanilang silid ni Ethan na idinidikit-dikit niya ang balaraw sa mga naaabot niyang sugat sa kanyang katawan. Wera yung likuran siyempre. At nakita noon ng bata na unti-unting natutuyo ang mga sugat ni Ethan sa pagdikit niya ng kanyang balaraw. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-alis nila Ethan sa lugar nila Hazel. Dahil sa nahihiya na rin ito sa pananatili nila ng matagal ni Denden sa bahay nila Hazel. Pero sa mga sandaling yon ay naiisip pa rin ni Ethan kung papaano na ang kanyang gagawin sa paglisan nila doon. Hanggang noon kasi ay hindi niya pa rin nasasabi sa ama ni Hazel na wala siyang pera. Yung alang gamit, alam na ni Mang Arnel yun. Kaya pinapahiram nga lang siya nito ng mga damit na pinaglumaan niya. Maagang umalis noon si Mang Arnel na pumunta sa pinakikisakahan niya. Madaling araw, kaya't sinabihan na lang niya si Ethan na kung uuwi na ay si Hazel na lang siguro ang magpapaalam sa kanya. At sa mga sandaling iyon ay nagpaalam na rin si Mang Arnel kay Ethan sa pag-uwi nito kinaumagahan. Ipinauna na niya ang kanyang pagpapaalam sa binata dahil nga sa marami pa itong gawain sa bukid. At binilin na lamang ni Mang Arnel ang kanyang anak. At 1 oras na rin lang ang lumipas nun ay sumilip na ang araw. Umaga na. Hudyat na ng pag-alis ni Ethan.
Konting pagkain at konting damit ang dala noon ni Atan sa isang bayong. Nandoon na rin ang kanyang balaraw. Hawak ang kamay ni Denden ay nagpaalam na ito kay Hazel. Paano? Hazel, aalis na kami. Maraming salamat sa tulong na ibinigay niyo sa amin. Hinding-hindi ko ito makakalimutan hanggat nabubuhay ako. Malay mo, makabalik kami ni Denden isang araw at mabisita ka namin. At pati na rin si Mang Arnel. Walang anuman. Mag-iingat kayo, Atan. Sana makabalik nga kayo dito. Salita ni Hazel. Sige. Salamat. Huling wika ni Atan. Tapos ay kumaway-kaway naman yung bata kay Hazel na parang nagpapaalam. At doon ay tumalikod na silang dalawa at naglakad na rin. At sa pagbukas ni Atan ng trangkahan na kawayan nila Hazel sa kanilang bakuran, habang tinititigan sila ni Hazel, hindi alam ni Hazel kung anong nararamdaman niya. Pero bigla na lang lumabas sa gilid ng kanyang mga mata ang luha. Biglang tumalikod si Hazel nang makita niyang lilingon si Atan sa kanya mula sa kalsada. Ayaw niyang ipakita ang pagluha nito. Mga 1 minuto ang lumipas nang sa pakiramdam ni Hazel na nakalayo na ang dalawa. Lumingon ulit ito sa kalsada. At doon ay nakita niyang papalayo na si Atan at yung bata. Huminga ng malalim si Hazel at biglang umakyat ito sa kanilang bahay nang nag-aapura. Samantala, sa paglalakad naman ni Atan at nung bata sa daan, ay kinakausap nito ang batang si Denden. Ay, Denden, saan tayo pupulutin nito? Wala tayong pera. Nahihiya naman ako sa kanila. Nasabihin pa yon. Tinulungan na nga tayo eh. Ay, Diyos kong mahabagin. Anong mangyayari sa amin? Salita ni Atan at buntong hininga pa nito. Nang biglang, Atan! Atan! Boses yun ni Hazel sa likuran nila. Paglingon nung dalawa ay nakita nga nila si Hazel na halos patakbo na papunta sa kanila. Nang makalapit na si Hazel, may hawak itong tela na nakabungkos at sa tingin ni Atan ay pera ang laman nun. Bakit Hazel? Kasi Atan, ang totoo, alam namin ni Itay na wala ka ni kahit katiting na pera. Kaya't paano kayo ng bata? Eto, kunin mo na. Konti lang to pero baka sakaling makatulong. Wag. Wag na Hazel. Nakakahiya na. Pagtanggi naman ni Atan. Di kung ayaw mong tanggapin to, paano kaya kung dumito ka na lang muna? Ang ibig kong sabihin pala, kahit para sa bata na lang, kawawa naman kasi. Namula ang muka ni Atan sa sinabi ni Hazel at nung sasagot na sana ito, biglang, Hazel! Hazel! Andyan pala kayo! Dali! Nayanggaw yung anak ni Don Pording. Humihingi siya ng tulong. Nayanggaw? Wika ni Atan sa pagkakarinig ng sinabi ni Mang Arnel. Sasama muna ako, Hazel. Baka sakaling makatulong pa ako. Salita ni Atan. Sige. Sang-ayon agad ni Hazel. Dali-daling sumakay si Atan at Hazel sa kariton ni Mang Arnel kasama yung bata. At dahil doon ay naudlot na ang pag-alis nila Atan.
At sa pagbagtas nila Atan sa daan, doon ay kinausap na ito ni Mang Arnel. Atan! Iho! Buti hindi ka pa nakaalis. Alam mo iho, ayaw ko rin sanang umalis ka kaagad. Dahil alam kong wala ka namang kahit anong 5 sa iyong bulsa. Sa tingin mo ba, hindi namin alam yon? Hinihintay ko lang na sabihin mo ito sa amin. Wala namang kasing problema Atan. Kung mananatili kayo ng matagal sa bahay, para saan ba naman yung kinakain nyo? Konti lang naman yon. Kung bigas lang naman ang pag-uusapan, isobra-sobra naman ang nakukuha kong hati sa pakikisaka para sa amin ni Hazel. Tsaka natutuwa rin kasi ako sa bata. Parang naaalala ko kasi yung yumaong kapatid ni Hazel. Diba Hazel? Yung 10 taong gulang na kapatid mo? Oo itay. Sagot ni Hazel sa ama. Tsaka Atan, pansin ko lang, mukhang marunong nang mag-ayos sa sarili itong anak kong si Hazel mula nung dumating ka. Itay naman eh, ang dami mo na namang sinasabi. Nahihiyang nagagalit na salita ni Hazel sa kanyang ama. Hindi naman naimik noon si Atan. Parang pati siya ay nahiya na rin. Tapos ay ngumiti naman yung bata. Ay, Hazel, nasa 8 gulang ka naman na anak. Kaya wala namang mali sa mga sinasabi ko. Abay bakit? Ayaw mo bang dumami tayo sa bahay pag nagkapo ako sa'yo? Parang pagpaparinig na ni Mang Arnel sa binata at sa dalaga. Tay, apo agad? Kung ano-ano talagang mga sinasabi niyo. Diyos ko. Kontra ni Hazel. Tumawa lang naman noon si Mang Arnel. Sabay salita niya ng seryoso. Hazel, may edad na rin ako. Kaya alam ko anak ang mga sinasabi ko. Kahit wala akong anting-anting o mutya gaya mo, marunong din naman akong makiramdam sa ganyan. Habang patawa-tawa naman noon si Mang Arnel, biglang naramdaman ni Atan habang nakaupo ito sa kariton ang pag-init ng puwitan ng kalong niyang bayong. Ramdam na ramdam yon ni Atan. Tapos ay may naamoy na ito na parang sunog na kung ano. Agad na tinignan ni Atan yung loob ng bayong at doon ay nakita niya ang kanyang balaraw na parang siyang pumapaso sa bayong at sa konting damit na laman nun. Kinuha ni Atan ang kanyang balaraw at nang mahawakan na yon ni Atan, ramdam niya ang init ng balaraw pati yung puluhan nito. Tapos ay parang gustong magbaga ang mga letrang nakaukit dito. Alam na ni Atan na siguro ay pagbibigay babala na ito ni Talim upang hindi na maulit ang nangyari nun sa kanya sa barko. Ibig sabihin, sa pagpapahiwatig na balaraw, may panganib o nilalang na delikado na malapit sa kanila. Kaya dali-daling nagpalingalinga si Atan sa paligid. At dun nga, sa silong ng isang puno ng ipil, na di kalayuan sa daan na binabagtas nila, may nakitang 2 lalaki si Atan. Tapos ay nakatingin yun ng direkta sa kanila. Nakipagtitigan si Atan sa 2 lalaking yun ng masama. Hawak ang kanyang 13 talim. Halos sabay lang ang nangyaring yun sa balaraw at sa 2 mutya ni Hazel. Naramdaman ni Hazel ang pag-init ng mutya niya ng apoy sa kanyang leeg at biglang umihip ang hangin ni Burias. Kaya tumingin din si Hazel sa direksyon kung saan nakatingin din si Atan ng tahimik. Nang makita ni Hazel ang 2 ring lalaki sa puno ng ipil. Ay, itigil mo ang kalabaw. Bakit? Oh! Pagpapatigil ni Mang Arnel sa kalabaw. Pagtigil ng kalabaw,
Nagkatinginan si Hazel at Atan na nangungusap ang kanilang mga mata. Atan, samahan mo na lang yung bata. Ako nang kukumpronta sa mga yan. Hindi umiimik noon si Atan. Tapos ay binitiwan niya yung bayong sa kariton. Pagkatapos ay bigla na lang tumalon si Atan pababa ng kariton. Sabay salita nito ng, "Ako na, Hazel. Ikaw na lang ang humawak kay Denden." Nang masabi yun ni Atan na nasa baba na ng kariton, napatingin si Hazel sa balaraw ni Atan na hawak nito. Pansin niyang kulay baga yung mga letrang nakaukit doon, at kahit may distansya sila noon ni Atan, kita sa tekstura nung balaraw ni Atan na nag-iinit ito. Pagkamangha ang naramdaman ni Hazel sa nakikita niya. Dahil pag nagkataon, dito niya na masasaksihan ang tunay na lakas ng 13 talim ng balaraw at tapang ni Atan. Hinawakan ni Hazel yung bata sa kariton dahil naiintindihan niyang aswang yung dalawang lalaking yon at handa nang makipaglaban si Atan kung sila nga ang pakay ng mga yon. Atan, anong problema? Sino ba yung mga lalaking yon? Tanong ni Mang Arnel, pero ang sumagot sa kanya ay si Hazel. Tay, mga aswang ang mga yan. Ha? Aswang? Nako, akala ko ba anak, napalayas mo na ang lahi ng mga yan? Sa tingin ko, itay, iba ang mga to. Mga dayo ang mga yan. Hindi ko alam kung anong lahi sila. Ganon? Kaya pala nayanggaw yung anak ni Don Pording. May mga aswang na naman dito. Ani Mang Arnel, nang nagsimula ng lumakad si Atan papalapit sa mga yon upang kumprontahin ang dalawang lalaki na sa pagkakasabi nga ni Hazel ay mga aswang. At nang makalapit na si Atan sa mga ito, diretsang sumambit si Atan ng, Mga aswang kayo, hindi ba?" Hindi umiimik ang mga yon ng ilang segundo. Pero sa pagsipat ng kanilang mga mata na parang sa mata ng pusa, tinitignan nila ang balaraw ni Atan, sabay tingin ulit sa kanya nung isang lalaki at nagwika ito ng, Totoo nga ang sinasabi nila. Buhay ang may hawak ng balaraw. At kasama nito ang antingerang may gabay ni Kapwampulot. Buti, nakatakas ka pa sa barkong yon. Tagapagmana, saan ang tungo nyo? Sa Nayanggaw ba? Wika ng aswang.